Ang pelikula ay nagbukas na nagsasabi sa atin patungkol sa isang digmaan kung saan ang Serbian Army ay sumalakay sa Bosnia noong 1992. Higit sa 200,000 katao ang namatay sa isa sa mga pinakatrahedya na pangyayari, at noong 1995, ang mga puwersang militar ng Amerika at kasama ang mga kaalyado ng NATO ay nakialam. Kasama ang kamatayan sa paligid nila, lahat ng puwersang Amerikano ay sumugod sa isang bilangguan kung saan sumuko ang mga tropang Serbian. Ang mga bilanggo ay pinalaya, at ang paramilitary unit ng Serbia ay isa-isang pinatay. Nang makarating sa huling lalaki, lumingon muna ito sa kanyang likuran bago kinalabit sa kanya ang gatilyo. Sa kasalukuyang panahon sa Serbia, ang lalaking huling binaril ay nabunyag na nakaligtas, at siya ay nagngangalang Emil. Pumasok siya sa bar at doon nakita ang lalaking humingi ng kanyang pera, at kapalit nito ang isang file. Binuksan ito ni Emil at nakita ang Operation Task Force Eagle, at ang mga lalaking bumihag sa kanyang base at pumatay sa kanyang mga kasama. Pagkalipas ng mahabang 18 taon, nasa isip pa rin niya ang paghihiganti at pagpatay. Nang tumayo siya para umalis, tinanong siya kung ano ang kanyang mga plano, at tila gusto ni Emil na magsimulang manghunting muli. Sa ibang lugar, sa isang magandang kagubatan, pinapanood ni Benjamin Ford ang isang agila na lumipad bago siya dumaan sa maliit na waterfall. Pagkatapos mangolekta ng ilang patpat, sinimulan niyang pagsamasamahin ang mga ito, at sa tulong ng ilang mga dahon ay gumawa siya ng isang maliit na tent. Nang malapit nang lumubog ang araw, inilabas niya ang kanyang kamera upang kumuha ng ilang kamanghamanghang larawan ng 2 deer sa harapan, ngunit nang gumawa siya ng ilang ingay mula sa kanyang na-injury na binti, ang mga hayop ay mabilis na umalis. Bumalik si Benjamin sa kanyang maliit na tahanan sa gitna ng kagubatan, kung saan ipinrint niya ang mga litrato at isinabit ang mga ito upang matuyo. Nang siya ay magluto at kumain, malinaw na makikita nating namumuhay ng mag-isa si Benjamin. Upang maging abala ang sarili, nagsasanay siya, nagsisibak ng kahoy na panggatong, at ginagawa ang lahat ng gusto niya. Isang araw ay nakatanggap siya ng tawag mula sa kanyang anak na si Chris, na nagsabi sa kanya na pumunta sa bayan dahil kaarawan na ng kanyang apo. Gayunpaman, tinanong ni Benjamin kung pupunta ang asawa ng kanyang dating asawa, at nang matuklasan niya na mangyayari iyon, gumawa si Benjamin ng dahilan upang hindi makapunta sa kaganapan, na labis na ikinadismaya ng kanyang anak. Malinaw na medyo nakaabala ito kay Benjamin, at nahulog niya pa ang kanyang gamot sa lababo at aksidenteng nabasag ang kanyang salamin. Sumakay siya sa kotse upang kumuha pa ng gamot para sa kanyang sarili, ngunit mukhang hindi maayos ang lahat dahil mayroong isang misteryosong lalaki na nagmasid sa kanyang pag-alis. Upang dumagdag pa sa kanyang problema, nagsimulang masira ang kanyang makina at napilitang huminto ang sasakyan. Noong sinusuri ito ni Benjamin, biglang lumitaw si Emil mula sa kanyang likuran at nagtanong kung kailangan niya ng tulong. Nairita si Benjamin dito at sinabi sa kanya na hindi niya kailangan ng kanyang serbisyo. Gayunpaman, kalaunan ay nagbago ang kanyang isip at sinimulan ni Emil na trabahuhin ang sasakyan. Sa loob ng ilang minuto, ang sasakyan ay nagbukas at gumana. Pagkatapos ng isang maliit na pakikipag-usap, isang bagyo ang patungo sa kanilang landas, at pinasalamatan ni Benjamin si Emil sa pagtulong sa kanya bago tuluyang umalis. Gayunpaman, habang lumalakas ang bagyo at naglalakad ng mag-isa si Emil, bumalik si Benjamin at nagtanong kung magiging maayos ba siya sa ganitong panahon. Sinabi ni Emil na kakayanin niya ito at tila isang normal na paglalakad lang ito sa parke. Nalaman ni Benjamin na si Emil ay mula sa isang maliit na nayon sa Serbia, at inalok siyang magpalipas ng ulan sa kanyang bahay. Nang makarating na sila, nais na malaman ni Benjamin kung bakit naglakbay si Emil ng ganito kalayo. Sinabi ni Emil na siya ay isang mangangaso at nais niyang magkaroon ng elk upang idagdag sa kanyang koleksyon, at pagkaraan ng 18 buwan na paghihintay para sa permit, sa wakas ay pinahintulutan na siyang manghuli. Binanggit ni Benjamin na siya rin ay isang hunter at ipinakita sa kanya ang kanyang modernong pana, kaya ipinakita rin ni Emil ang sa kanya at ito ay kanya mismong ginawa. Nagbukas ng topic si Emil patungkol sa digmaan dahil nalaman rin nilang pareho silang mga veterano, at nagkunwari si Emil na nasa kanyang panig niya siya. Nagpatuloy siya sa pamamagitan ng pagsasabi sa kanya na ang mga fiberglass na bintana ni Benjamin ay maaaring mabasag ng kanyang mga palaso, at alam niya ito dahil nagtatrabaho siya noon sa isang fiberglass company bago ang digmaan. Pagkatapos ipakita ni Benjamin ang ilan sa mga larawang nakunan niya, nag-alok siya ng pagkain. Nasarapan si Emil sa niluto ni Benjamin at nagsalo sila sa hapunan sa kalagitnaan ng gabi at masamang panahon, habang inaalala ang mga nakaraan, partikular na ang digmaan.
Pilit na ipinamumukha ni Emil kay Benjamin na ang mga sundalong Amerikano ay masyadong naging marahas at mas magaan ang buhay nila kaysa sa mga ibang sundalong kaaway, ngunit hindi sumang-ayon si Benjamin at sinabing hindi alam ni Emil ang lahat ng kanyang mga pinagdaanan sa digmaan. Binanggit niya na isang trahedya ang nangyari at mas pipiliin niyang hindi ituring na tagumpay at ipagmalaki ang lahat ng mga karahasan na ginawa ng mga katulad niyang sundalo. Sa madaling salita ay nagsisisi siya sa kanyang mga ginawa at ayaw na niyang balikan ang madilim na nakaraan. Habang lumalalim ang gabi, ibinahagi naman ni Benjamin ang tungkol sa kung paanong hindi pa niya nakikilala ang kanyang apo at kung paano ikinasal ang kanyang dating asawa sa best man sa sarili niyang kasal. Pagkatapos ng ilang pag-uusap tungkol sa nakalipas at kung ano-ano pa, bumangon si Emil upang pasalamatan si Benjamin para sa kanyang mabuting pakikitungo, at sinabi na magiging masaya siya kung sasamahan niya siyang mangaso bukas. Kinabukasan, nagpasya si Benjamin na dalhin ang kanyang pana at tanggapin ang alok ni Emil sa kanya. Pagkatapos iabot sa kanya ang isang radyo, naghiwalay ang dalawa at gumawa ng mga platform sa ibabaw ng ilang puno. Nasabik si Benjamin at ibinahagi ang isang lumang biro na narinig niya, ngunit nagambala siya ni Emil na nagsabi sa kanya na tirahin na ang hayop. Naghanda si Benjamin na gawin iyon, ngunit sa halip ay tinitigan niya lamang ang nilalang at nagpas siyang huwag itong saktan at sinabihan si Emil na siya na lang ang tumira. Lumikha ng malakas na ingay si Emil na dahilan upang tumakbo paalis ang hayop, at sinabihan si Benjamin na mukhang nagbago na nga siya, ngunit hindi para kay Emil. Nagpakawala ng isang palaso si Emil na muntik ng ikamatay ni Benjamin, ngunit nakaiwas ito at nahulog, na dahilan upang masira ang kanyang pana. Ibinunyag ni Emil na alam niyang ang hukbo ni Benjamin ang pumatay sa kanyang mga kasama sa digmaan, kaya ang motibo ngayon ni Emil ay hantingin ang matanda. Napilitang tumakas at magtago si Benjamin nang sabihin sa kanya ni Emil na tutugisin niya siya na parang aso. Nagpaputok muli si Emil ng ilang beses sa tumatakbong matanda, ngunit nagagawa nitong ilagan ang lahat ng iyon. Gayunpaman, habang papalapit si Emil ay mas lalong gumaganda ang kanyang mga putok, at sa wakas ay nakuha niyang tamaan si Benjamin sa kanya mismong injured na binti. Napilitang alisin ito ni Benjamin upang magawa niyang makapagpatuloy. Narating niya ang isang lumang abandonadong gusali at doon nagpas siyang magtago. Nakasunod pa rin sa kanya si Emil, ngunit nagawa ng matanda na makapagtago sa ilalim ni Emil. Gayunpaman, agad rin siyang nakita sa lugar na iyon ngunit hindi siya nito pinatay. Inutusan siya ni Emil na lumabas at saka siya nito sinipa upang mahulog sa lupa. Pagkatapos ay hinagis ni Emil sa kanya ang isang lubid at nais niyang taliin ni Benjamin ang kanyang sugat mula sa loob at pagitan nito. Dahil may nakatutok na palaso, sinunod ito ng matanda at idinaan ang lubid sa kanyang sugat sa binti. Pagkatapos ay ibinitin siya ng patiwarik ni Emil mula sa kanyang sugat, na nagdulot ng sobrang sakit kay Benjamin. Sinimulan ni Emil na paaminin si Benjamin sa lahat ng kanyang mga kasalanan, dahil hindi niya matanggap na nagtatago lang siya sa bundok upang takasan ang kanyang nakaraan, habang si Emil naman ay pinagsisisihan at inaamin ang kanyang mga kasalanan. Dito ay ibinunyag rin ni Emil na si Benjamin ang sundalong bumaril sa kanya noon. Nais ni Emil na marinig ang lahat ng pag-amin ni Benjamin sa kanyang mga pagkakasala, ngunit habang siya ay nagsasalita ay hinampas siya ni Benjamin ng kahoy at nagawa niyang maputol ang lubid. Nagkaroon ng pagtatalo ang dalawa, kung saan sinipa siya ni Emil patungo sa ilog at tinangay ng rumaragasang tubig, ngunit nagawa niyang makakapit sa isang bato bago pa siya mahulog. Matapos makaligtas, nahanap niya ang kanyang daan patungo sa isang kuweba at doon siya nagsindi ng apoy. Agad niyang inalis ang lubid sa kanyang binti at nilinis ang kanyang sugat. Kinabukasan, bumalik ang kanyang military instincts at gumawa siya ng isang pana, naghahanda para sa susunod na engkwentro kay Emil. Maya-maya sa araw na iyon, nagkausap ang dalawa sa radyo, kung saan ikinwento ni Emil sa kanya ang isang kalunos-lanos na karanasan ng kanyang ina at kapatid na babae na ginawa ng kahayupan ng mga sundalo bago sila patayin. Ang mga kalalakihan rin sa kanilang nayon ay kahindik-hindik ang sinapit sa mga sundalo at karamihan sa kanila ay pinapatay ng walang sapat na dahilan. Gusto ni Emil na ibuhos ni Benjamin ang kanyang lakas ng loob tulad ng ginawa niya, ngunit wala siyang natanggap na tugon. Kalaunan, nagpa siya si Chris na bisitahin ang kanyang ama kasama ang asawang si Sarah, ngunit walang sumasagot sa bahay. Kasama rin ng mag-asawa ang sanggol, at biglang nagpakita si Benjamin mula sa di kalayuan at nakita ang mag-asawa na kasama ang kanyang apo na ngayon niya pa lamang makikita. Gayunpaman, si Emil ay nasa kabilang panig at nakahanda ng tirahin ng pamilya, ngunit niradyohan siya ni Benjamin at tinanggap ang utos na maglaban silang dalawa. Nang marinig iyon, pinabayaan na ni Emil ang pamilya at binigyan ng kaunting kalamangan ang kanyang katunggali at pumunta sa bahay upang kunin ang iniwang alak. Gayunpaman, sa sandaling umiinom si Emil, biglang lumitaw si Benjamin at pinatamaan siya sa bibig.
Pagkatapos ay lumapit si Benjamin at pinatumba ang lalaki. Di nagtagal, nagising si Emil na nakagapos at may parehong madaldal na bibig gaya ng dati, kaya lumapit si Benjamin sa kanya upang patahimikin siya. Nagpasya siyang gumawa ng lemon juice at magkwento tungkol sa kung paano siya manghunting noon kasama ang kanyang ama at kung paano siya gumamit ng kutsilyo upang gawin ang trabaho. Habang nagsasalita siya, ang isang lata ng asin ay direktang ibinuhos sa katas ng lemon. Mukhang may kakaibang paraan ng pagpapahirap si Benjamin, at nilapitan niya si Emil upang simulan na ibuhos ito sa kanyang sugat sa bibig, na nagpaiyak at nagpasigaw sa kanya sa sakit. Gayunpaman, nauwi si Emil sa pagsasalita tungkol sa kanyang trabaho sa Serbia, kung saan gumagawa siya ng mga kagamitan para sa lahat. Nang marinig iyon, kinuha ni Benjamin ang kanyang palakol at sinubukang ipaunawa sa kanya na ang digmaan ay hindi lamang nakasakit sa mga Serbian at sa mga tao sa bansang iyon, kundi sinira rin nito ang kanyang sarili. Pagkatapos ay dumura si Emil sa kanyang mukha at kumalas sa pagkakagapos upang nakawin ng palakol at patumbahin si Benjamin. Agad niyang kinuha ang baril at mga bala sa loob ng bahay, bago hinila si Benjamin sa labas at dinala sa likod ng kanyang sariling sasakyan. Papunta sa huling hantungan ni Benjamin, sinabi sa kanya ni Emil na noong siya ay binaril sa likod ay naparalisa ang kanyang katawan sa loob ng 3 taon. Ngunit pagkatapos ng lahat ng iyon, tinuruan niya ang kanyang sarili kung paano lumakad, magsalita at manumit muli sapagkat wala nang ibang tutulong sa kanya dahil nag-iisa na lang siya. Ang tanging nagbigay sa kanya ng dahilan na magpatuloy ay si Benjamin upang makapaghiganti. Sa sandaling iyon, bumangon si Benjamin at sinakal si Emil, na naging dahilan ng pagbagsak ng sasakyan sa bangin hanggang sa tuluyang huminto. Si Benjamin ang unang lumabas mula sa sasakyan at sinubukang kunin ang kanyang baril. Nagpaputok ng flare gun si Emil upang magdulot ng apoy, ngunit hindi nito napigilan si Benjamin sa pagkuha ng baril at agad na kinalabit ang gatilyo, para lamang matuklasan na wala itong laman. Sinabi niya kay Emil na siya na ang nanalo at gusto niyang tapusin na lang niya ang lahat. Tumanggi si Emil na gawin iyon hanggat hindi inaamin ni Benjamin ang kanyang mga ginawa, kaya dinala niya siya sa bundok. Huminto sila ng sandali, at binanggit ni Emil na ang kanyang bansa ay kasing ganda rin ng Amerika, ngunit ito ay nabahira ng maraming dugo ng mga inosenteng tao. Pinatuloy niya sa paglakad si Benjamin habang walang alam na unti-unti nitong pinuputol ang kanyang tali sa kamay. Kalaunan ay bumagsak si Benjamin at hindi tumutugon, ngunit ito ay isa lang panlilinlang at gumamit siya ng bato upang atakihin si Emil. Ginamit niya ang pagkakataon na tumakbo at nakarating sa isang abandonadong simbahan. Isinarado niya ang mga pinto at pumunta sa kabilang panig hanggang sa masira niya ang floorboard. Tumayo siya at nakita niya ang isang piano, kung saan sinimulan niyang kunin ang alambre sa loob habang sinisipa ang pintuan sa harap. Nang makapasok si Emil ay mabilis niyang nakita ang kanyang biktima, ngunit ang mga kahoy sa itaas niya ay nahulog. Sinubukan ni Benjamin na umatake, ngunit naunahan siya ni Emil at sa huli ay natutukan ng baril at sinugatan pa ang kanyang binti. Kinausap ni Emil ang Diyos sa pamamagitan ng krus upang humingi ng kapatawaran at nag-confess muli sa kanyang mga kasalanan. Inutusan niya muli si Benjamin na mag-confess sa harap ng krus, ngunit hindi ito nagsasalita kaya naubusan na ng pasensya si Emil at nagpas siyang patayin na siya. Hiniling ni Benjamin na patayin siya nito mula sa harapan, ngunit panlilinlang lamang pala ito ulit at ginamit ang bakal sa kanyang binti upang saksakin si Emil at mahampas siya ng baril. Nang magising si Emil ay mataas na ang araw, at nakita niya si Benjamin sa kanyang harapan na nagsimulang sabihin ang lahat ng mga nangyari noong October 1995, kung saan ang kanilang unit ay ang unang nakarating sa ground, at ang una nilang nakita ay puno ng kaguluhan. Ang kampo na iyon ay pinamamahalaan ng mga Serbian Army na tinatawag ang kanilang sarili na Scorpions, kung saan bahagi si Emil. Marami ang piniling isuko ang kanilang mga sarili upang pumunta sa isang kampo ng bilanggo ng digmaan, para lamang mapalaya sa loob ng ilang linggo. Gayunpaman, tumanggi sina Benjamin na mangyari ito, at kasama ng kanyang pangkat ay dinala nila ang mga Scorpions sa tuktok ng bundok at pinatay silang lahat doon. Ngunit sa kasamaang palad, kailangan itong gawin muli ni Benjamin at sinabi na ang digmaan ay umabot sa kanyang ulo at parang lason sa kanyang isipan. Iyon ang dahilan kung bakit hindi niya matingnan sa mata ang kanyang anak, lalo na ang kanyang apo. Gusto ni Emil na tapusin na niya ang kanilang tunggalian sa pamamagitan ng pagkalabit ng gatilyo, at sinabing pareho lang silang mamamatay tao. Inihanda ni Benjamin ang baril, ngunit sinadya niyang magmintis sa kanyang putok. Kinalas niya ang pagkakatali ng kanyang bilanggo at inihagis ang baril sa bangin. Ang parehong lalaking ito ay naranasan ng pambihirang buhay, at tinapos ni Benjamin ang kanyang biro mula sa kanina, ngunit pareho silang hindi natuwa. Sinabi ni Emil kay Benjamin na oras na upang sa wakas ay puntahan niya ang kanyang apo.
Ang eksena ay bumalik sa bansang Bosnia, kung saan pumasok si Emil sa bar at nakita niya sa wakas ang kanyang hinahanap, ang kapayapaan. Sa kabilang banda, si Benjamin ay pumunta sa bahay ng kanyang anak na labis na natuwa sa pagpunta nito, at dito na nagtatapos ang pelikula. Maraming salamat sa panunood. Sana ay nagustuhan mo ang pelikulang ito. Huwag kalimutang mag-like at subscribe, pati na rin ang notification bell para updated ka sa mga bagong upload.